na kung saan po ay sabi ko, umamin si General Estomo. Ano yung mga pag-amin, mga kababayan, ni General Estomo at mga nalalaman niya doon sa usapin po ng Isabong at doon sa mga missing sabongeros, mga kababayan. Ito po yung kanyang pahayag para makot lang natin na nanggaling po doon sa kanyang interview, mga ka-GP Natics, ay ito po. Yan, para ipapakita ko lang sa inyo. Ayan. Sabi ni General Estomo, mga kababayan, kanina, di ba? Kung titingnan nyo doon, hesitant siya magsabi na siya po ay nag-invest, mga kababayan, doon sa Isabong. Dito kay Atong Ang. Bilang sila po ay parang meron silang pwesto, mga kababayan, di ba? Ito, sabi niya, aaminin ko, kasama sa pagpunta ko sa kanya ay dahil nakita ko naman ang negosyo niya. Sino bang ayaw kumita ng pera, mga kababayan? Aaminin ko, kasama sa pagpunta ko sa kanya dahil nakita ko naman ang negosyo niya. So, siya ay naging investor din, mga kababayan. Parang itong si Gretchen Barreto. Pero ang nakakapagtaka, sabi niya, hindi raw sila close ni Atong Ang. Minsan lang daw sila nag-usap. Mga ka-GP Natics, sa unang punta mo ba doon, General Estomo, kay Atong Ang ay ikaw lang ang kasama? O ikaw lang ang nagpunta, rather? 'Di ba? Kasi sabi mong gano'n, yung mga anak mo ay napagbigyan. 'Di ba? Napagbigyan daw na magkaroon po parang lisensya na magpatakbo ng online na betting, mga kababayan. 'Di ba? Nakalimutan ko lang yung terminology kanina, pero sila po ay nag-ooperate dahil may parang kumbaga sa parang may parang franchise ang tawag doon eh, pero not necessarily the franchise. Pero may binabanggit siya kanina na pinagbigyan daw yung mga anak niya, mga kababayan. Kasi imposible na once lang kayo nagkita ni Atong Ang. Kasi bakit yung mga anak mo, sila ngayon sa kanila nakapangalan or involved din yung mga anak mo pagdating po doon sa paglapit kay Atong Ang, mga kababayan. Maaring sasabihin natin, 'di ba? Lahat naman ng tao eh, pwede mong sabihin si Stomo, si alias Totoy sinungaling. Siyempre, wala naman talagang aamin ng mga kasalanan. Pero ang sabi ko, para maging patas tayo sa pagbabalita dito, ay antayin po natin maigi or antayin po natin yung magiging statement ng magkabilang panig, lalong-lalo na po kung magkakaroon po ng investigasyon or magkakaroon po ng hearing sa Kongreso, mga kababayan. Kasi dito, madaling magsabi. 'Di ba sabi nga ni attorney o ni Doktora Fortun, dito sa Pilipinas, madaling pumatay. Kasi lahat ng mga ebidensya ay pwedeng itong mabaliwala due to technicalities. At the same time, sabi rin ng ibang mga expert, dito kapag halimbawa pera ang umiral, pera ang gumapang, mga kababayan, milyones ba naman ang ilatag sa iyo, eh yung mga testigo, pati yung mga, 'di ba? Yung mga ebidensya ay nawawala na lang bigla at nagbabago ang pananaw ng mga lumalabas na testigo laban sa mga sospek. Oh, pero maliwanag dito ha, mga kababayan, na talagang investor po o nag-invest itong si General Estomo, mga kababayan, dito sa negosyo ng Isabong nitong si alias etong si Atong Ang. Pero kanina, mga kababayan, 'di ba sinasabi doon ay hindi daw po siya member ng ALPA, mga ka-GP Natics. Dahil may requirements daw 'yon. Ang requirements, kailangan may mga alaga ka, 'di ba? Pero sabi naman ninyo, ang member ng ALPA ay talagang 20 lang sila. Tapos ito ay kailangan, mga kababayan, may mga requirements din na hinihingi. Oh, sabi ni Mike C. Bistadong-bistado ang mga pulis na ito, kahihiyan sa hanay ng kapulisan at sa kanilang pamilya. Sabi naman ni Tamaguchi TV, something fishy sa mga kwento general, huwag pahalata. Kaya nga eh, 'di ba? There's something fishy sa kanya mga sinasabi. Parang medyo inconsistent at medyo
Sabi ko nga sa inyo, kung panonoorin niyo ulit ito, nag-hold back siya ng kanyang mga sinasabi. Magpapa-interview para ma-clarify yung mga sinasabi ng ating itong whistleblower na si Alex Totoy. Opo, nung umpisa po, very specific yung kanyang sinabi sa isang parang press con pa yun na kumpatsero, na kayo daw po ang sinasabi ni Atong Ang na nagsabi kay Atong Ang, naghihikayat sa kanya na ipatumba itong si alias Totoy. Kayo na po ang sumagot, kausapin niyo po ang ating mga kababayan tungkol, very specific po yung allegation sa niya. allegation na yun. Actually, tatlong issue ang gusto kong i-clarify dito. Una, parang sinasabit ako sa missing sabungero na yan. Opo. Pangalawa, yung sinasabi niyang member daw po ako ng Alpha Group. Then, pangatlo, yung pinapatay ko raw siya. Unahin ko yung first issue. Sige po. na dinadawit po ako sa missing sabungero. Kung mapansin natin, nangyari yung insidente na yan noong 2021. Parang napaka-imposible because during that time, I was the regional director of Bicol Region. Saka kung mapansin natin, yung mga binabanggit niya mga pulis, halos assign lahat sa Calabarzon. Yun yung gusto kong sabihin kanina, betting station. Binigyan ka ng dalawa, mga kababayan. Imposible naman na ikaw hindi ka makikipag-usap doon sa, 'di ba? Kumbaga, ikaw may negosyo ka. Huwag na lang sa betting station. Let's say for example, mga kababayan, mga ka-GP Natics, ano na lang. Sabihin natin McDonald's or McDonald's, 'di ba? Pag ikaw gusto mo mag-franchise, supposedly, once, mga kababayan, pag ikaw nag-franchise ng McDonald's, ikaw ay makikipagkita doon sa, siyempre, sa mga pinakamataas na, sabi natin, opisyal ng McDonald's, 'di ba? Makikipag-usap ka doon, siyempre magkakaroon yan ng pirmahan ng kontrata, 'di ba? Yung mga ganon. Siyempre yan sa una. Nagkaroon ka ng pangalawang branch ng McDonald's or franchise, mga kababayan, hindi ka ba ulit makikipag-usap sa kanila? Hindi ka ba makikipagkita ulit sa kanila? That's very impossible eh. 'Di ba? Imposible na hindi ka makipagkita, imposible na isang beses ka lang na makikipagkita sa kanila. Napaka-imposible nun. Hindi ko, kumbaga parang naglalaro sa utak ko na, ano to, para lang masarado yung utak ng mga tao na ikaw ay isang beses lang at wala kayong ugnayan ni Atong Ang, mga kababayan, imposible naman. Siguro maniniwala tayo Oo. na involved ako sa missing sabungero na yun. Kung mayroong mga involved, mga pulis, galing ng Bicol Region. Na-under sa'yo. Na-under sa akin. Kayo po ba, Yan, mga kababayan, sabi niya ganun, dapat maniniwala tayo na may involvement ako kung may involved na mga pulis na under ko galing Bicol Region. Okay, ganito yan, mga kababayan. It doesn't mean no need necessarily na malink yung mga pulis na under mo sa Bicol. Hindi naman ibig sabihin pag ikaw ay dinadawit. Sorry to say this pero mga kababayan, dun sa mga conclusion natin, hindi naman necessary kailangan pulis mo yung ma-involve dito. 'Di ba? Maaaring, mga kababayan, mga ka-GP Natics, ikaw ay nasa Bicol. Tapos yung gumagawa nun ay ibang mga pulis, yung mga nandoon sa Calabarzon. Pwedeng ganun kasi nga high value ka eh. Ikaw yung mga nakatago, hindi ka naman basta-basta lulutang. So definitely, mga kababayan, pag sinabi nating isa ka sa mga alpha or isa ka sa mga malaking ininvest sa bagay na ito, hindi ka basta-basta lulutang. 'Di ba? Hindi mo rin pwedeng sabihin na wala dyan yung mga tao ko eh. Hindi naman involved yung mga tao ko sa Bicol. So definitely, hindi ako kasama. Hindi pwedeng ganun, mga kababayan. Kasi nanonood naman siguro tayo ng mga pelikula. 'Di ba? Hindi lahat ng tao mo, para ikaw ay matunton, mga kababayan, meron tayong ginagawa dyan na cover up. O kaya, mga kababayan, para hindi makapunta sa dulo, may layer by layer. 'Di ba? Kailangan hindi magkakaroon ng link sa'yo. 'Di ba? Kasi mas madaling malaman, tao mo yan. Pag gumawa ng kalokohan, titingnan kaagad nila yung officer. Hindi ganon. Mga kababayan, kasi, kumbaga ano na yan sad-sad na yan kiskis na yan. So ngayon, para ikaw ay, mga kababayan, hindi ka paghinalaan, technically, syempre hindi ka gagamit ng mga tao mo. Dahil pag yung tao mo ginamit mo,
kapag nasangkot yan sa gulo, mga kababayan, iisipin na kaagad ng mga nag-iimbestiga ay titingnan nila kung sino yung superior nila. 'Di ba? Di mas madaling makita. Pero kapag halimbawa ang tao gumagawa ng karumal-dumal na krimen, like for example sa mga pulis, mga kababayan, hayaan mo sila. 'Di ba, bilang isang officer, hayaan mo sila. Dito lang ako. Magpapakita lang ako pag kailangan. Magpapakita lang ako pag may mga special meetings. 'Di ba? Mga kababayan, in that case, mas mahirap matrace, mas mahirap po na matunton kung sino-sino yung mga nasa taas. Ito naman, mga kababayan, ang pakinggan natin. Yung pagdawit pa rin, mga kababayan, ni alias Totoy or ni Julie Patidongan sa isang abogado po, mga ka-GPnatics, na si Attorney Caroline Cruz. Humahaba pa ang listahan. May isinangkot na naman sa missing Sabongeros case ang whistleblower na si Julie Dondon Patidongan. Ang bagong dawit, isa sa mga legal counsel daw ng alleged mastermind na si Atong Ang. Ang detalye sa exclusive agenda report ni Joash Malimban. Isa na namang pangalan ang nadagdag sa sinasabing Alpha Group sa missing Sabongeros case. Ang latest revelation ng whistleblower na si Julie Dondon Patidongan, si Attorney Caroline Cruz, isa sa mga legal counsel ng umano'y mastermind na si bilyonaryo at gambling tycoon Atong Ang. Siya rin ang nagsisilbing executive director ng Pitmaster Foundation, isang charitable organization sa ilalim din ng kumpanya ni Ang. Isa rin daw si Attorney Cruz sa mga sumang-ayon sa pagpapaligpit ng mga sabongerong nahuhuling ng tsotsope o namimirata sa online betting platforms. At saka si Attorney Caroline Cruz, kasama rin yan. Dahil mayroon siyang partisipasyon na parang sa draw, doon siya nabigyan. Sabi ni Mr. Atong Ang, kung hindi natin gagawin to, babagsak yung negosyo natin. Tapos sino bang sangayon dito? Isa si Cruz sa mga abogadong kasama ni Ang nang magsumite siya ng complaint affidavit laban kina Patidongan at businessman na si Alan Bantiles o alias Brown sa Mandaluyong City Prosecutor's Office. Ayon kay Patidongan, si Cruz ang nagsulat ng recantation statement niya matapos umano siyang alokin ni Ang ng 300 million pesos para tuluyan ng manahimik at umalis ng bansa. Isang bagay na inamin ni Cruz sa isang press con. Pero kwento niya, hindi umano sina Patidongan ang inalok ng pera, kundi extortion daw ang ginawa sa kampo ni Ang. Actually, yung 300 million po yan, totoo po yan na merong ganong amount na sinasabi niya. Kasi ako po, mismo ang sinabihan ng certain common friend namin na si Mr. Alan Bantiles na tinatawag namin na Brown. And in fact, tinanong niya ako kung kumusta daw yung boss. Sabi ko, wala namang Pero yung mga binabanggit na pangalan ni alias Totoy, mga kababayan, nakakita nyo, si Alan Bantiles, alias Brown. Tapos ngayon, itong pinangalan na si General Istomo, mga kababayan, ay hindi naman niya itinanggi na siya ay member po o hindi niya tinanggi na wala siyang kinalaman doon sa Isabong. Siya ay in fact investor, mga kababayan. 'Di ba? Hindi niya tinanggi na, ay hindi ako investor diyan, bagkus binanggit niya. Binigyan siya ng betting station, mga kababayan, o nag-apply siya ng betting station at ngayon ay hawak na ito ng kanyang mga anak. At eventually, sabi niya gano'n, hindi ako nagre-raise ng manok, wala akong mga alaga. Pero kalaunan, sinabi niya na dahil nga pawala na, nag-alaga na lang ako at nagbebenta-benta, mga ka-GPnatics. Sabi niya sa akin na galit na galit daw sa kanya, pinagmumura siya. Sabi ko, ano naman, bakit? Kasi na-mention nga daw niya yung 300, bayaran na lang daw si Dondon para makaalis na sa paalis, makalayo, kung ano may yung statements niya sa magtago na, kasama ang pamilya. Mariinding itinanggi ni Cruz ang kanyang kaugnayan sa missing Sabongeros case. Sorry, Aniya, ko lang yung part na yon. Inalok ng pera, kundi extortion daw ang ginawa sa kampo ni Ang. Actually, yung 300 million po yan, totoo po yan na merong ganong amount na sinasabi niya. Kasi ako po, mismo ang sinabihan ng certain common friend namin na si Mr. Alan Bantiles na tinatawag namin na Brown. And in fact, tinanong niya ako kung kumusta daw yung boss. Sabi ko, wala namang nasasabi. Sabi niya sa akin na
galit na galit daw sa kanya, pinagmumura siya. Sabi ko, ano naman, bakit? Kasi na-mention nga daw niya yung 300, bayaran na lang daw si Dondon para makaalis na sa, paalis, makalayo, kung ano may yung statements niya sa magtago na, kasama ang pamilya. Mariinding itinanggi ni Cruz ang kanyang kaugnayan sa missing Sabongeros case. Aniya, it's another day, another teleserye at hindi umano patas para sa kanya ang basta-bastang pagdadawit ng mga pangalan ni Patidongan. Ayon pa kay Cruz, hihintayin na lang ng kanilang kampo ang mga susunod na umano'y scripts ni Patidongan bago niya sagutin ang mga alegasyon. Sa kabuuan, 4 na tao na ang itinuturo ni Patidongan bilang mga miyembro ng Alpha Group. Kabilang si Ang, celebrity na si Gretchen Barreto at Congressman Sonny Lagon. Pero pauna nang sinabi ng DOJ na hindi pa opisyal na makapagsasampa ng reklamo hanggang walang official affidavit na isinusumite si Patidongan. Para sa agenda, Joash Malimban. Yun ang problema ngayon mga kababayan, mga ka-GP Natics. Kaya ayaw, kumbaga si alias Totoy, si Julie Patidongan, mga kababayan, ako naniniwala na may mga katotohanan yung kanyang mga sinasabi. Ang inaantay ko lang talaga dito mga ka-GP, yung magpapatunay dun sa kanyang mga aligasyon. Yun kasi yung mabigat kung paano mo papatunayan, kung paano mo ito paninindigan, mga ka-GP Natics. Kasi kung ikaw, kahit na may nalalaman ka, ito kasi ang problema sa atin, sa totoo lang, no, which is correct naman, na kahit may nalalaman ka, mga kababayan, pero kung hindi mo naman ito mapapatunayan, kung lahat yan ay, halimbawa, narinig mo lang, sinabi kasi sa akin ni Atong Ang, ganito, ganyan, o kahit sinabi niya yon, kahit totoo na sinabi ni Atong Ang, pero kung wala kang ipapakita, matatalo ka sa kaso. Mga kababayan, nagtataka lang din ako dahil wala pang affidavit hanggang ngayon itong si alias Totoy. So, medyo natatagalan ako sa kanilang ginagawa kasi kung sila ay gusto talaga na makasuhan sila Atong Ang, technically, mga ka-GP Natics, dapat meron na silang affidavit, 'di ba? Tungkol sa mga itinuturo niyang tao. It seems like to me na medyo hindi pa naayos lahat ng mga dapat ayusin ni alias Totoy. Sana, sabi ko nga kung lalabas ka ng ganito dahil mabibigat yung mga tao na binabanggit mo, dapat nakaredy ka sa lahat ng bagay dahil ang lahat ng ito ay babalik sa iyo, mga kababayan, kapag hindi niya napatunayan. 'Di ba? Siya po ang mga ka-GP, siya po ang tawag dito, magmumukhang sinungaling kapag hindi niya po yun napatunayan na kahit tama yung mga sinasabi niya o kahit lahat po yung impormasyon niya ay 100% accurate, kung wala namang mga patunay, siya po ang mababalikan. Mababaliktad lahat ng ng sitwasyon.